Sa pagbubukang luwayway, kung kailan ang kinang ng araw ay unti-unting sumisibol, tinahak ni Chris o Tristan ang landas tungo sa nagniningning na liwanag. Una na ho ako. Sige, mag-ingat kayo at mag-aral ka mabuti doon. Oho, pagbubutihan ko. Humayo ka at tandaan mo na andito na lamang ako sa iyong pagbabalik. Mag-ingat ka doon. Sige po. Paalam. At tinahak ni Tristan ang daan patungo sa liwanag, ang landas patungo sa Europa upang doon ay mag-aral. Wala siyang sinayang na oras at pagkakataon upang tuklasin ang kayamanan ng mundo, ang karunungan. Habang nasa Europa si Tristan, isang pangyayari ang hindi inaasahan. Aksidenteng napatay ang kanyang ama na si Rafael. Napatay ng kanyang ama ang isang Kastilang kolektor ng buwis dahil sa pagtatanggol niya sa isang batang inapi ng nasabing Kastila. Si Rafael ay ikinulong. Dahil may prinsipyo siya, hindi siya sumunod sa kagustuhan ng isang praile na siya ay mangumpisal. Sa kulungan, binawian ng buhay si Rafael Ibarra. Hindi na niya nahintay ang pagbabalik ng kanyang anak. Ano sasabihin ko? Sa akin ko sa akin. Sasabihin mo. Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Sino yan? Tao po! Uy, Chris! Kamusta ka? Uy, pasok. Hindi ka. Tuloy ka. Maligayang pagdating, Mr. Ibarra. Kumusta naman yung biyahe? Ayun, ayos naman. Alam ko naman pagod na pagod ka, kaya pinaghanda kita. Teka muna. Mary Claire, bumaba ka at meron tayong panauhin. Po! Ano po yun? Claire, naalala mo ba yung kababata mong si Tristan? Tristan! Tara po tayo. Kamusta ka na? Natuwa naman ako at bumalik ka na. Kaya nga ako din, tagal na natin din nagkita, no? Maligayang pagdating. Ito ay hinanda ko sa inyo. Kamusta biyahe? Sana masarapan kayo. Toto, ihanda mo ng pagkain sa lamesa. Heto, Tristan, ipinaghanda kita ng paborito mong bulalo. Maligayang pagbabalik, Crisostomo. Benvenido, iho. Ayan ang bulalo. Tristan, magkwento ka naman sa pag-aaral mo sa Europa. Ang masasabi ko lang mga Ginoo, iba yung kalayaan sa Pilipinas kumpara sa Europa. Nakita ko sa aking pagbabalik ang kanilang pinagkaiba. Tsaka nais kong ibahagi ang liwanag na aking nasilayan sa paglalakbay ko sa kadiliman. Bakit mo naman nasabing tumitira sa kadiliman ang mga Pilipino, Kristan? Porket ba't pumunta ka na sa Europa at sa bansang maulad na bansa, may karapatan ka na mamusga? Padre Damaso, sinabi ko lang naman kung ano yung natuklasan ko sa bansa natin, kung ano yung pinagkaiba ng bansa natin at sa Europa. Yung mga tao doon malayang nagagawa kung anong gustuhin ng kanilang puso. Iba ang kalayaan sa Pilipinas at ang kalayaan sa Europa. Yung sila para dong mga ibon na kayang lumipad kahit saan man nila gustuhin. Hindi naman sa mamasamain, Padre Damaso. Maiba naman tayo. Tristan, magkwento ka naman ng iyong pagbabalik dito sa Pilipinas. Yun, Ano naman ang iyong naramdaman? ang naramdaman ko naman, naligayahan. Labis na ligaya at pag-asa sa aking puso. Ano ito? Napas ba, Choy? Gusto ko yung bulalo! Yung sinusut-sut! Wala nang bulalo. Yan na lamang ang dalawang bulalo lamang ang natitira. Wala na pong bulalo. Ayaw ko nito!
Pagkatapos nun ay nagkaayos na sila at umupo sila at pinag-usapan ulit ang pag-asa. Ang pag-asang bunga ng pagmamahal at puot. Pag-asang masisilayan din ng mga Pilipino balang araw ang pagbubukang liwayway. At puot dahil ikunento ng kanyang kaibigan na si Guevara ang nangyari kay Rafael. Namuno kay Crisostomo ang galit at pagnanais niyang mabigyan ng katarungan ang sinapit ng kanyang ama. Binalot ng pagngingit-ngit ang kanyang puso. Pero bago yun, nagpalit muna siya ng t-shirt. Kaya kung makikita nyo, iba na yung t-shirt niya. Oh, pangarap na tagumpay. Tagumpay at kasaganahan para sa mga Pilipino. Tila ata malaki yung pangarap. Grandinyoso. Huwag naman sana lumaki ang iyong ulo, Ibarra. Kahit maglakbay ka man sa mundo, wala kang pinagkaiba sa lahat ng Pilipino, sa kaparing Indio. Hindi. Dahil ako ay nangangarap lamang sa mga Pilipino ng kasaganahan. Kasaganahang ipinagkait ng mga Kastila sa kanila. Wala kang nga pinagkaiba sa ama mo. Di ba't kaibigan niyo ang aking ama? Hindi ko kaibigan ng iyong ama. Hindi ko kaibigan ng isang patay na tao, isang filibustero. Walang yak. Buhayin mo sinabi mo. Hindi mo mamatay ang taon natin ko. Crisostomo, wag! Crisostomo! Wala kang utang na loob. Wala kang utang na loob sa Espanya. Pag mula ngayon, ekskomunikado ka na. Nuulit ko, ekskomunikado. Lumisan si Crisostomo. Ngunit ngayon, tinatahak na niya hindi ang liwanag kundi ang karimlan. Lumisan siyang dala ang puot sa kanyang dibdib. Subalit hindi niya nilubayan ang liwanag. Ang pangarap niyang itayo ang mga Pilipino sa kanilang pagkadapa gamit ang edukasyon. Bago naganap ang pagtatangka ay nakapagtayo siya ng paaralan sa bayan. Sa pagpapatayo niya ng paaralan ay muntik nang namatay si Crisostomo sa hindi sinasadyang pangyayari. Ngunit siya ay niligtas ni Elias na minsan na rin niyang tinulungan sa oras ng panganib. Subalit hindi dito nagtatapos ang panganib sa buhay ni Crisostomo o Tristan Ibarra. Ikinulong si Ibarra kasama ang iba pang hinihinalang kasabwat niya. Ang nasabing pangyayari ay nakarating kay Maria Clara kaya't kaagad nitong nilapitan si Padre Salvi at ang mga opisyal. Opo, Padre Salvi! Padre Salvi! Oh, Maria Clara, ba't ka na pa rito? Halika, pumasok ka muna. Oh, Maria Clara, ba't ka nga pala na pa rito? Padre Salvi, narito ang mga sulat ni Crisostomo. Opisyal Gina, ang mga sulat. Heto na po ang mga sulat, Padre Salvi. Narito ang sulat ni Crisostomo habang siya ay nasa Europa. Narito ang ebidensya na siya ay tapat sa Espanya. Wala siyang kasalanan. Sinasabi niya bang sinungaling silang mga alagad ng Diyos? At ang nagsasabi ng totoo ay si Crisostomo Ibarra na isang anak ng pilibustero? Hindi ho iyan ang nais kong sabihin. Ang tanging pakiusap ko lamang ay basahin ninyo ang sulat at imulat ninyo ang inyong mata sa katotohanan. Hindi ninais ni Crisostomo ang pabagsakin ng Europa. Tapat siya sa Europa. Kahit ano pa ang gusto mong sabihin o kahit ano pa man ang nais mo iparating sa akin, hindi pa rin magbabago ang desisyon ko sa pagpapakulong kay Crisostomo Ibarra. Sa kabila ng pagsusumamo ni Maria Clara o Mary Claire, sa kabila ng katotohanan ng nakubli sa mga sulat, hinatulang may sala si Tristan. Siya ay nanatiling nakakulong samantala tinanggap ni Mary Claire galing kay Padre Salvi ang mga sulat ni Padre Damaso na ipinagpalit niya sa mga sulat ni Tristan. Ang mga sulat na ito ay nagkubli ng isang lihim, ang lihim na siya ay anak ni Padre Damaso. Sa tulong ni Elias, nakatakas sa piitan o sa kulungan si Tristan. Tumakas sila kasama ni Mary Claire tungo sa kanilang safe house doon sa Maynila. Crisostomo, ipagpatawad mo ang aking nagawa. Ipinagpalit ko ang iyong sulat sa mga sulat ni Padre Damaso. Gusto ko lang na mapawalang sala ka. At may gusto rin akong tuklasin. Alam ko, Maria. Huwag kang mag-alala. Pinapatawad kita. Yuko, ang mga pulis!
Sandaling nabalutan ng liwanag at biglang dumilim ang makapayapang paligid. Mabilis ang mga pangyayari. Nagkahiwalay-hiwalay ang kanilang mga bike at inakala ni Mary Claire na nabaril ang kanyang pinakamamahal na si Tristan na poging-pogi. Binalot ng labis na hinagpis at kalungkutan ang puso ni Mary Claire. Sa pag-aakalang iyon, lumipas ang mga araw at ang mga araw ay lumipas. Ang mga araw na walang liwanag. Ang mga kasunduan na hindi na sa katuparan. Tumanggi si Mary Claire na magpakasal sa lalaking hindi niya gusto. Tinangka niyang tumakas at tumungo sa kawalan, ngunit siya ay napigilan ni Damaso. Tinangka rin niyang tapusin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot o pag-overdose sa kanya gamit ang silin, ngunit hindi siya nagtagumpay. Napakiusapan niya ang nasabing pare na pumasok na lang sa isang kumbento. Ang lahat ng simula ay may katapusan, ngunit hindi lahat ng katapusan ay may simula o ang katapusan ay hindi nagwawakas. Ito isa lamang bagong panimura. At kung makikita nyo ngayon, si Mary Claire ay naglalakad na sa gitna. Nakatakip ang kanyang mukha ng puti. At maganda ang background ko. Ave Maria yan. At sa pagsakpit ng takip-silim, kung kailan unti-unting nagkubli ang liwanag ng mga yakap ng mga ihip ng hangin ng kalagitnaan, tinahak ni Mary Claire ang landas patungo sa liwanag kahit namimiss na niya ang kanyang leading man na si Tristan na super pogi at ang kanyang best friend na si Elias na pogi na rin. At ang kanyang padre na si Damaso na muntik nang mamatay sa pagsushooting nito. Pero, yun nga, tinatahak ni Mary Claire ang landas patungo sa natitirang liwanag.